Siyempre, ang sinasabi ni Atty. Libito Baligod, ginagawa yan sa kanya ngayon, hinahabol siya dyan sa babayarang buwis na yan dahil sa pagiging kritiko niya ng administrasyon. Siyempre, ganun na naman yan, politika na naman daw yan. Eh, ganun talaga ang buhay eh. Weather lang. Yun na nga, dapat kasi pag lumaban ka sa gobyerno, katulad niyan, gusto mong habulin ang korupsyon sa gobyerno, gusto mong anti-corruption ka umano, parang katulad din nila Mike Defensor, anti-corruption daw. Si Chavit Singson, anti-corruption din daw. Si Marcoleta, anti-corruption din daw. Si Cayetano, anti-corruption din daw. Ang problema, kung anti-corruption nga kayo, pero sila rin mismo may corruption din. Yan ang problema. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ito na, si Atty. Baligod naman ngayon ang may kaso. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito namang si Atty. Baligod ngayon ang may kaso, Livito Baligod. Hindi naman ito kaso sa kasong kriminal. Kaso ito tungkol sa hindi pagbabayad ng buwis. Matindi to, 30.5 million mga kabunyog. 30.53 million pesos. Yun. Kaya ano na ito? At hindi lang naman yan. May mga kasong kriminal na yan si Atty. Livito Baligod. Yung mga sa perjury, yung sa yung cyber libel, yan. Pero ngayon, ang bago na namang problema niya, sa BIR, inuungkat ngayon ng BIR na siya at ang kanyang misis ay may hindi na bayarang buwis na 30.53 million pesos. Yun, mabigat yun. Malaking amount yan. Malaking halaga yan, mga kabunyog. Buwis lang yan, Buwis lang yan. 30.53 million pesos. Ang tawag dyan, tax distraint. Kumbaga, pag mayroong nakita ang BIR na dapat bayaran mong buwis na hindi mo binayaran, yon, papadalhan ka ng tax distraint. Parang preliminary investigation kung sa criminal case. Kumbaga dito, pinadalhan siya ng tax distraint. Pinapakita sa kanya, based sa records namin, based sa nakuha naming mga impormasyon, mayroon kayong ganitong transaction o ganitong hindi kayo nagbayad ng buwis. Paki-settle nito o kaya pakipaliwanag kung totoo ba ito. Kumbaga, kung sa criminal case, preliminary investigation, dito binibigyan pa ng pagkakataon ang kampo ni Atty. Baligod at ang kanyang misis na sumagot. Siyempre, sasagutin nila, wala po kaming ganyan kalaking babayaran na buwis kasi hindi po totoo yan. O kaya, bayad na namin yan. Ito yung aming mga patunay. Kaya ito, kumbaga, hindi pa naman siya dito, nasa investigasyon pa lang ito, pero kung sa criminal case, pareho yan, preliminary investigation. Pinadalhan siya kumbaga ng notice, pinagpapaliwanag, bakit hindi kayo dapat kasuhan ng BIR. Yun. Ang computation ng BIR, ng Bureau of Internal Revenue, may babayarang buwis si Atty. Libby Baligod at ang kanyang asawa na halagang 30.53 million. Tax distraint yan. Totoo, posibleng mayaman naman yan si Baligod, pero hindi naman yan bilyonaryo na katulad nila Mike Defensor, Chavit Singson, si Livito Baligod. Pwedeng may pera, pero malaking kawalan yan sa kanya, 30.53 million. Siyempre, ang sinasabi ni Atty. Livito Baligod, ginagawa yan sa kanya ngayon, hinahabol siya dyan sa babayarang buwis na yan,
dahil sa pagiging kritiko niya ng administrasyon. Siyempre, ganun na naman yan. Politika na naman daw yan. Eh, ganun talaga ang buhay eh. Weather lang. Yun na nga. Dapat kasi, pag lumaban ka sa gobyerno, katulad niyan, gusto mong habulin ang korupsyon sa gobyerno, gusto mong anti-corruption ka umano, parang katulad din nila Mike Defensor, anti-corruption daw. Si Chavit Singson, anti-corruption din daw. Si Marcoleta, anti-corruption din daw. Si Cayetano, anti-corruption din daw. Ang problema, kung anti-corruption nga kayo, pero sila rin mismo may corruption din. Yan ang problema. Sabi niyan sa prinsipyo sa batas, dapat ang pumupunta sa korte must come in court with clean hands. Kasi magkakaso ka laban sa kung kani-kanino, ikaw din mismo, hindi rin malinis ang kamay mo. Ganyan ang problema dyan. Okay, anti-corruption crusader ka nga. Yun ang project, pagpapakilala ni Baligod, anti-corruption crusader eh. Siya ang abogado ng mga Maleta Boys eh. Pero ang problema, nung tiningnan yung kanyang mga records, mayroon din pala siyang mga atraso. Mayroon siyang mga hindi nabayarang buwis tulad nga nitong 30.53 million na buwis na hindi niya nabayaran. Sinisingil na ngayon ng BIR. Mabigat 'yan. Paano niya ngayon aayusin 'yan? Paano niya ngayon aayusin 'yan? Hihingi siya ng tulong kay Mike Defensor. Ay si Mike Defensor din marami ring problema ngayon. Yung mga negosyo ni Mike Defensor katulad nung niya, may mga kaso ring kinakaharap, pati yung asawa, 2 anak, kasama rin sa posibleng makasuhan. Kaya lahat sila ngayon kumakaharap ng mga kaso, iba-iba. Iba-iba. Si Mike Defensor at si Marcoleta nakakulong plunder. May kaso pa si Mike na Defensor, qualified human trafficking, kasama yung asawa at 2 anak. Si Livito Baligod may cyber libel. Tapos ngayon nagdagan pa itong hindi pagbabayad ng buwis. Ayan. Yan ang problema nila. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.